Hello guys! Welcome back to my channel and Choi here once again. So, na-miss ko itong vlogging ko kasi from my past weeks na nag-upload ako, parang ang ina-upload ko is spoken poetry, cover. So, ayun, nag-try lang talaga ako kasi mag-explore ng mga things na kaya kong i-improve. And ngayon, magbabalik na naman po tayo sa aking love advices. So, for today, ang aking ina-tackle is I'm going to share to you some things na sana or some tips na sana makatulong sa inyo kung paano manuyo ng jowang tinotoyo. So, ayun nga. Ito is some things lang na may share ko sa inyo based on my own experience. Kung siguro kung ako, paano ko gustong masuyo, parang something like that. But then, I'm just going to share to you some things and sana makatulong. So, tip number 1, know your partner love language. So, before, gumawa ako ng vlog about that. About love languages, kung paano malalaman kung anong love language mo, ikaw, or love language ng partner mo. Gano'n nga ba ka-importante ang love language? As I've mentioned on that vlog, napaka-importante ng love language kasi parang dun mo mahuhuli yung kilite ng partner mo, diba? So, sinabi ko dun, we have 5 love languages. We have words of affirmation. We have acts of service. We also have receiving gifts. We also have quality time and then physical touch. So, natakal ko na dun sa vlog ko na yun kung ano-ano to. So, if hindi mo pa siya nakikita, you can check it out. Ayan. So, ilalagay ko na lang yung link. Check nyo yan. So, napaka-importante talaga ng love language sa isang relationship. As I've mentioned, dun mo makikita kung saan yung kiliti ng partner mo. Like, for example, nag-away kayo. It's not intentional, but then, umabot kayo sa time na hindi na kayo nag-uusap, something like that. And then, if yung partner mo is, ang love language niya is a word of affirmation, just like me. Alam mo yung lumalambot ako kapag kunyari may something na about me na biglang sasabihin or namimiss niya, something like that. Like for example, I'm going to share to you some phrases na pwede mong magamit. But then, please make sure na aakmalin kay partner mo yan. For example, sa photos niya, send your partner something na siya yung subject. Photo niya, video niya, or some things na hobby niya, na na-appreciate mo, and then you're going to check it out, and then mapapansin mo na mamamiss mo siya because of those things. And then, let them know how you feel on the time na tinignan mo yung some things na about sa kanya. And then, share your thoughts. Share something na good sa kanya. And then on that way, parang alam mo yung something na lalambot talaga si partner na sasabihin mo, uy, ang ganda mo dito, uy, ang galing mo dito, na-miss ko yung boses mo. Alam mo yung something like that lang na sobrang simple kung titignan, but then, para sa partner mo is napakalaking bagay nun. And then, second is, if you're going to use, or if your partner is love language is act of service. Kung magkasama naman kayo, that's a very good thing. That's a big advantage. Ano man lang yung ipagluto mo si partner para masuyo mo siya. Ano man lang yung gawin mo yung mga dapat niyang gawin. Gumawa ka ng bagay na, kumbaga, magiging suhol man siyang pakinggan, but then, that's how you are going to express or how you are going to do yung panunuyo na tinatawag natin. Diba? So, napakalaking bagay nun yan. Kung act of service si partner, pagluto mo siya, ikaw gumawa ng labahin, ikaw magugas ng plato, something like that. Na ang lakas naman na magiging dating kay partner. And then, next is, we also have receiving gifts. Ito, isa pa to. Masasabi man nga natin na, na parang suhol kung bibigyan mo siya ng something na favorite food niya, favorite things niya, na parang nag-remind sa'yo, sa kanya, ibigay mo man lang yun sa kanya na alam mong favorite niya, na alam mong pag nakita niya is matutuwa. Alam mo yun, something like those na kahit sabihin nating suhol yun, but then kung yun ang love language ni partner, it's a very big plus. Okay, next thing is quality time and physical touch. I'm just going to i-merge ko na lang yung physical touch tsaka si quality time. So, right now, kung magkasama naman kayo sa bahay and then nag-aaway kayo ng panandalian lang, as I've mentioned, malaking advantage yun. Kasi, kung magkasama naman kayo, madaling mag-quality time. Ano man lang yung ihag mo sa partner, kung baga lambing-lambingin mo lang. Kasi, nabilis lang naman ang kiliti ni partner eh. Alam mo yun, kung yun talaga yung love language niya, napakalaking bagay na kung ganun lang yung gagawin mo. Make some time para sa kanya. Kung nanonood siya ng movie, mag-share ka sa kanya. Tapos, kung kaya sumama ka sa kanyang manood. Kung halimbawa is,
ginagawa siya, nanonood siya sa YouTube, or kung ano man yung ginagawa niya. Basta, kulitin mo siya. On that way, parang mapapansin ni partner, oh, ayan, may pakialam siya, may gagawin siya for me. Alam mo kasi, it's a big plus. For me ha, it's a big plus kasi kung ang aking partner is, ang lakas ng sense of humor. Sabihin na nating mapang-asar siya. But then, yung simpleng attention na maibibigay niya sa akin kahit na ganun yung way niya para maglambing, it's a very good thing. Alam mo yung thought na nasa iyo yung attention niya, it's a very big plus. So, ayun. Yun ang pinaka-may share ko sa inyo kung paano manuyo. Make sure na ibibigay nyo sa kanila or make sure na alamin nyo yung love language. Kasi kung alam nyo yun, guys, wala nang problema. Madali na yun. Kung alam mo na talaga. Ito nagiging problema to ng mga bago. Magiging problema siya ng mga bago kung hindi nila ganun kakilala yung partner nila. And then, nagiging problema siya ng mga long-term relationship kung paulit-ulit nang nangyayari. Kasi parang wala nang thrill. Mag-aaway kayo, mauulit na naman, susuyuin ka ni partner, bibigyan ka ng ganito, ganyan. But then, at the top of all of those things na sinabi, kung ang pinaka-kailangan nyo lang naman talagang gawin, or ang kailangan nyo lang talagang isipin, is the willingness na para makipagba dun sa partner mo. Kung wala kang willingness, wala din eh. Walang sense yung mga sinasabi ko about love language, walang sense lahat. Kung hindi ka naman willing para makipagbate. But then, ano ba kasi pinag-uumpisahan ng away? Ano ba pinag-uumpisahan ng bakit kailangan mong manuyo? Kasi syempre, alam mo yun, yung nagiging pinaka-main problem ng mga magpa-partner is iisipin nila na hindi ko naman kasi kasalanan, bakit kailangan kong manuyo? O kaya, pwede din sabihin nila na paulit-ulit na lang na nangyayari yun eh, para namang wala nang bago, paulit-ulit na lang, susuyuin ko siya, tapos magagalit na naman siya. Parang nagiging cycle na siya ng relation. And then, ang magiging main issue nyo na dyan, hindi na yung problema nyo. Ang magiging main issue nyo na dyan is pride. Number 1 is pride, number 2 is pride, number 3 is pride. Wala nang iba. Pride na yung magiging problema nyo dyan. Nakalimutan nyo na yung main issue nyo, mas dadagdagan nyo pa ng pride. Diba? Imbes na ang mangyayari is, kalaban nyo is yung problem, ang magiging kalaban nyo na is yung isa't isa. Tapos kakampi nyo na si pride. Iintindihan nyo ba? So ikaw, ngayon, tatanungin kita. Kung mag-aaway kayo ng partner mo ngayon, sinong mas gugustuhin mong kakampi? Si pride o si partner? Come to think of it, guys, pamahalin ka ba ng pride mo? Kung ikaw, kaya mo naman gumawa ng first move, regardless kung babae, lalaki ka, regardless kung ikaw may kasalanan o hindi. Why not? Mas mabuting may ginawa ka kaysa wala. Mas mabuting nag-take ka ng risk, mas mabuting may ginawa ka kaysa pagsisihan mo sa huli. Right? So, those are the things na pwede ko ma-share sa inyo if gagamitin nyo si love language. However, guys, kung hindi pa kayo ganun, parang hindi nyo pa masyadong templado si partner, or kung sa tingin nyo is nagsasawa na siya sa lahat ng bagay na ginagawa nyo para sa kanila about sa panunuyo. How about doing something new na hindi pa niya na-experience? Right? So, napakalaking it's a big plus kasi sa isang partner kung gagawa ka ng something new or gagawa ka ng something na plan tungkol sa inyong dalawa. How about doing those kind of things? Kung ngayon nasa pandemic kayo and hindi kayo makapagkita, why not doing some kind of effort? Gumawa ka ng slideshow pictures nyo. Kasi, alam nyo kung kunyari lang is meron akong partner and then kung titignan ko yung mga photos namin, parang, alam mo yun, malaking bagay yun na, parang nakakamiss naman, ganyan. Parang, okay naman kami ito, ang saya-saya naman namin. Kaya ko bang itapon tong memories na to para lang sa ganitong problema? Alam niyo yun, guys? So, napakalaking bagay ng something na effort na gagawin. Kung ikaw is never kang gumawa ng something like that na gumawa ng slideshow photo or even i-collage nyo lang yung photos nyo together, what is the sense of those pictures? Ano yan? Pang-display? Why not use it as your memories, or how about reminiscing your memories? Para naman, on that way, maisip nyo dalawa na we have those kind of memories na hindi mo kayang ipagpalit para dun sa problema na yun. Right? So, another thing is na may share inyo pa ba? Siguro, the last thing na mai-share ko sa inyo is to check yourself naman. Check yourself naman, try nyong itimbang kung ano ba talaga yung nararamdaman nyo kay partner. Kasi, guys, to tell you honestly, hindi talaga good practice sa isang relationship kung patatagalin niyo yung problem. Yes, it is good na mag-cool down muna kayong dalawa bago kayo mag-usap. It is good na pahupain niyo muna yung sitwasyon or pahupain niyo muna yung emotion niyo kasi the more na mainit kayo sa
sa isa't isa, parang alam mo yun, mas magsasabong kayo, mas madadagdagan yung mga possible things na pag-aawayan nyo at possible words na masasabi nyo sa isa't isa. Why not make it a habit na kung ganito nag-away kayo, sabihin nyo, maging open kayo na, wait lang, parang masama yung loob ko sa'yo. I don't want to talk about it as of this moment. Magko-cool down lang ako. And then I'll get back to you when I'm okay. How about doing this kind of thing? Diba? It's something na kahit si partner is galit sa'yo, at least ma-appreciate niya na, yes, willing siya makipag-ayos. Yun nga lang, hindi man lang ngayon. Hindi yung iiwan mo na lang siya bigla na, alam mo yun, question mark, na parang, ano ba to? Bigla na lang niya kung di kinausap. Bigla na lang nag-reply ng ganyan. Alam mo yun? Parang nakakabaliw yun sa utak. That your partner would just gonna have those anxiety or magiging anxious lang siya. So, sa mga possible things na pwedeng mangyari, diba? So, yun yung mga possible outcome nung mangyayari kung iiwan mo lang siya basta-basta ng masama yung loob niyo. Why not just be open na sabihin mo lang na magko-cool down lang ako and then I'll get back to you. Alam mo yun? Pero make sure na babalikan mo talaga. Hindi naman yung patatagalin mo. Grabe ka naman mag-cool down kung aabutan ka 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 1 buwan. Baka nag-cool down ka na sa iba. Diba? Hindi ganon. Mag-cool down ka lang. Pahuhupain mo lang yung emotion mo. Maglibang ka lang. Tingnan mo yung photos nyo. Ano yun? Something like those things na pwede mong gawin. Kung nagawa mo na yung some effort, don't forget to say sorry for what you have done. Or sabihin mo yung mga bagay kung bakit ka nagalit sa kanila yun. Mag-i-open mo lang and then let them realize bakit mo naramdaman yun. Alam mo yun, guys? Lagi niyong tatandaan na may mga bagay na mababaw man para sa'yo. Pero, nagawa mo nga yun, pero kailangan mong ipag-sorry na nasaktan mo siya. Regardless kung ano yung nagawa mo, but then, kailangan mong iparealize sa sarili mo na nasaktan mo siya dahil sa ganitong bagay. So, that's what you are sorry for, okay? So, baka naman, nanuyo ka nga. Pero at the end, sasabihin mo, ikaw naman kasi ganito ka, ganyan, ganito, ewan ka ganito Tapos sasabihin mo, ikaw nga, ganito ka nga, ganito Nagsumalan na kayo, wala din mangyayari. Alam niyo yun? Kaya nga ang sinasabi ko, let yourself realize yung worth niya at yung bagay na hindi niya kinagawa. Kasi, wala yun sa kung anong nagawa. Pero yung thought na nasaktan mo siya, yung thought na naranasan niya yun, at yung thought na meron siya ng something na hindi naging maganda yung pakiramdam niya nang dahil sa'yo, that is something that you are really need to be sorry. Okay? So, magsasorry, pero naiintindihan ko ano yung kasalanan. Hindi sorry lang. Magsasorry kasi ganito, ganyan. There's always a reason. And then, make sure, pag nag-sorry na, hindi na uulitin. Okay? And then, ito lang ang huli kong sasabihin sa'yo. Sabi nga, kung hindi mo naman kayang manuyo, huwag ka na makipag-away. Alam mo yun? But then, hindi naman talaga may iwasan kung mga away-away. As I mentioned, regardless sinong may kasalanan, but then, kung kaya mo namang umintindi, why not, diba? Pero guys, girls or boys, anyone, I'm just going to tell you na hindi sa lahat ng bagay iintindihin ka, ha? Hindi sa lahat ng bagay hindi mo dapat sinasana yung sarili mo. Kung sinanay ka niya, huwag mong sanayin yung sarili mo. Diba? Kasi, one day, parang, alam mo yun, yung kung paulit-ulit yung scenario, yung magkakasawaan pa rin talaga. Yan yung palaging nangyayari na, nagawin na naman kami, nakakasawa na, manunuyo na naman ako. Parang nagiging cycle na yan ng relationship nyo. Na imbes na nag-aaway kayo is gumagawa kayo ng good memories, right? So, isipin nyo, yung mga araw na, yung time, kasi hindi nyo na yung may babalik Imbes na nag-aaway kayo, why not just to make those time na maging okay kayo at gumawa ng bagong memories, diba? So, another thing is, guys, kung hindi nyo naman kayang patahanin is, huwag nyong paiyakin. Yun lang naman yung mindset dun Kung hindi nyo kayang lambingin yung tao, kung hindi naman kayang manuyo, kung hindi mo kayang magpatawad, kung hindi mo kayang... Huwag ka nang pumasok sa relasyon. Kung ganyan lang din. Kung pride lang din naman. Kung pride lang naman. Maglaba ka na lang. Manahimik ka sa bahay mo. Manahimik ka. Huwag ka manggulo ng tao. Okay? So, that's for today's vlog. I hope marami akong may share sa inyong bagay na makakatulong sa inyo kung paano manuyo, kung paano makipag-ayos sa inyong mga partners. So, kung nandito ka ngayon sa video na ito at mag-aaway kayo ng partner mo, I hope after this one is matauhan ka at makapag-isip ng mga bagay. Don't let that pride ruin your relationship. Take note, pinaghirapan mo yung taong yan. Take note, nag-invest ka sa taong yan.
take note, nag-commit ka sa taong yan. So, wag mong sasayangin lahat ng mga bagay na nagawa niyo ng dalawa. Huwag mo nang sasayangin lahat ng oras na pwedeng maging way para magkaroon kayo ng new memories para lang patagalin yung away na yun. If it would be possible na just overnight or wag nang patagalin, wag nang patapusin ng isang buong araw, why not? Communication will always be the key. Okay? So, thank you so much for watching this video. I hope na may share mo to sa friends mo, makareceive ako ng comments. Yun naman ang pinaka-importante. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, I love reading comments. So, sana mag-comment naman kayo sa aking video. I-like nyo naman tong video na to at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. So, thank you so much for watching. I hope that you're going to have a very good day and God bless you. Bye-bye!